O shout out sa lahat sa atong mga suki nga taga-suporta sa atong mga bag-o o mga datihan na mga subscriber. Maraming salamat sa iyong suporta. God bless po sa ating lahat. Magwi-weekend na naman. So ito yung balita natin na i-share lang natin sa mga itong hindi pa nakakaalam. O ako rin nito ay namangha rin ako ito sa balita na to na pati pala itong mga ay sa Department of National Defense ay pinasok na nitong DPWH ng mga ghost project at may malaking questionable dito kasi kung dito sa mga balita nitong na nakalkal din dito sa sa Net25 itong sa saganang mamamayan 944 projects. So tama ba ang itong project na to ay tinatawag nilang TICAS, yung tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Para daw to dito, itong 15 billion pesos na budget nito. So, inamin to mismo ni DND Secretary Gibo Teodoro na mayroon dito mga project na completed pero wala silang nakikitang project. So ghost project din dito sa para sa mga military. O ito yung video, ito yung sa dalawang saganang mamamayan. Barracks, sundalo? Para sa mga sundalo, ganun din. Alam kaya ng mga sundalo ito, Nelson? Baka malalaman na nila. Ang dami pa naman nakatutok sa atin ng mga sundalo, ha? May nalaman ko. Nakatutok yung... Nakikinig lang sila. Hindi tayo tinututukan. Paano natuklasan? Saan naman na Bulgarian? Na-discover. Doon pa rin sa budget hearing. Abay talaga naman. Kasi siyempre, tingnan yung budget nyo. Ito, meron kayong 15 billion pesos na pondo. 15 billion pesos? Oo. Okay. Ang project ay kung tawagin ay TICAS. Ha? TICAS. Tama, mga sundalo talaga. TICAS. Matitikas talaga yan. Oo. Project TICAS. TICAS. Pero ang ibig sabihin yan ay tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Nako. TICAS program ng DPWH. So, programa ng DPWH to para sa mga sundalo natin? Kaya TICAS ang tawag. Alam ba ito ni General Romeo Browner? Palagay ko alam niya ito. Kasi para sa kanila to ha? Mula 2023 hanggang 2025, 15 billion ang... Kabuuan? Oo. Dapat ang itatayo nito, Nelson, ay mga barracks o Lahat ng mga... nationwide? Oo. Lahat ng mga kailangan ng mga sundalo. Grabe na Lumilitaw, yung mga project pala, kung hindi man natapos, hindi nagamit. Ibig sabihin, may mga hindi na... Oo nga naman, paano mo gagamitin yung hindi tapos na proyekto, di ba? Oo nga naman. Pero ni-report din ba nilang completed ito? Completed! 15 billion pesos proyekto ng DPWH para sa militar. Completed. Nakakapanginig lalo Ito, ng laman pakinggan to. mo. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, merong 944 projects sa TICAS program. Nationwide, 944. Okay. 648 nakaabot ng first phase. Ibig sabihin siguro ano lang yan? Yung, siguro poste-poste. Poste-poste. Yung land development siguro. 600, majority 648, di ba? Okay. Pero dineklara completed. Hindi. Pwede ba natin parinig? Meron ba tayo boss niya? Pakinggan natin. Sige nga po, pakinggan nga natin. Sino? Secretary Gibo? Sa pagdinig ng Senado? Pakinggan natin. This is on the topic of the TICAS projects. Yes, Your Honor. And I'll just flash on the screen. Nakita ko sa budget na merong 3 billion for 2026 for TICAS projects. And then for 2025 is 4.6 billion. But from 2019 up to now, there are about 944 projects. And then I saw in the last few years, pababa yung completion rate, meaning yung natatapos versus budget. No? Yes, Your Honor. So, Mr. Secretary, can you discuss with us
Ano itong TICAS projects? Etong TICAS projects po ay projects na ginagawa ng DPWH para sa Armed Forces of the Philippines. And then nakita ko yung mga projects, mga barracks, Mga ano po, mga maliliit na facilities in the bases. yeah. Yeah, and the completion, as you know, Your Honor, the amounts also were gradually being reduced through the years. And for this year, Your Honor, we propose that this be scrapped already and all the implementations be done by the DND-AFP. Secretary, because I also saw, we asked for some updates from the department. Nakita namin, for example, to slide 114, meron nakasulat construction of multipurpose building, tag as completed, pero mukhang hindi pa siya completed. No? Yes, Your Honor. Construction of multipurpose building sa Pasay, tag as completed rin, pero hindi pa siya completed. So, Yes, Your Honor. I believe ang gumagawa nito, DPWH. Yes, Your Honor. Kasi yung pondo ng TICAS nasa DPWH. Yes, Your Honor. Pero hindi nila natatapos yung proyekto. Yes, Your Honor. So, sayang naman yung building kasi nandyan na yung building pero hindi nagagamit for the purposes of And the department. ano po, ang wala pa pong validation kung structurally pwede namin gamitin o hindi. Kaya yung remedyo po dyan ay sisiyasatin ho namin na mabuti. Ang mga projects na to at we will report to the committee. Actually, we have already the inventory we are willing to submit, and we will talk with Secretary Dizon what the remediation for this will be, to include filing of appropriate cases against the responsible people. Grabe ito, Nelson, ha? Hindi maliit na halaga, 15 billion. So, ibig sabihin, anomalya din pala ito. Anomalya. Sino kaya proponent nito, no? Sino kaya proponent at alam mo, ayaw ng Pangulong Bongbong na pinaglalangan ninyo mga sundalo, ha? Ang dami na. 'Di ba? Pinaglalangan ninyo ang sundalo at gagamitin pa natin sila sa ganitong klase ng anomalya? Tingnan mo, Jen, ha? Oh. Buti ito naka-live sa Senado. Ayun, no, nakikita Nakapagsalita si Defense Secretary Gibo Teodoro. makapagpapaliwanag, oh. Kung halimbawa, ginaya nila ang ICI na wag itong ipakita. Oh. Di ikaw ang iisipin mo, nako, ito ang mga, pati pala mga Mga sundalo at Defense Department natin. Defense Department, may mga anomalya. Yan ang lilitaw. Oo. Kasi bulag tayo eh. Totoo. Hindi natin nakita, hindi natin alam yung mga pangyayari. Yan po ang importansya na naka-live yung hearing. Di ba? Pero ang gusto ko malaman ito, alam nga namang maaprubahan ng budget at may tayo yung building sa base ng sundalo na hindi alam ng opisyal. Siyempre, pipirmahan nila yan. Yung camp commander, yung kung sino man, di ba? Siyempre, aprobahan nila. Alam nga naman, pumasok doon yung construction worker ng DPW. May gagawa kami ito, wala kayong pakialam, ha? Yes. Baka kinulata ka ng M16 na pagka nagkataon. Kaya nga. Malalim ito, Jen. At hindi maliit na halaga, Hindi 15 billion in 2 years. Sa lahat-lahat na ito. Tapos idadagdag pa natin dyan, Nason, yun namang, anong tawag natin dito? Yung ghost project din ng mga health centers Ayan pa. under DOH naman. Oo. Grabe naman, oo. Kaya pala talagang sabi, sukdulan na talagang grabe corruption Talaga naman, oo. sa nakalipas na mga taon. Wala ka nang masulingan eh. No? Flood control, ghost. Farm to market road, ghost. Anong pangatlo? Yung TICAS program. TICAS program, barracks sa mga sundalo, ghost. Oo. Health center, ghost. Ghost. Buster. Ghostbuster. Ano pa ito? Ano na ito? So na ano to, hindi nga to nabalita sa ibang network eh. Hindi ko to nakita eh kung mayroon palang ganito.
So alam naman natin ngayon sa social media, lahat kasing mga ano diyan sa mga hearing na yan, nahimay-himay yan sa ibang mga social media. So ito ba yung ito kasi ang na sa mga mainstream media, 'di ba, na ang mga nagba-vlog na ayaw nila to na mga fake news. So hindi naman to fake news kasi itong nagbalita nito sa saganang mamamayan sa Net25, hindi naman to mga vlogger, isa man tong network. So ang tanong ko nito, ang laki-laking pera itong 15 billion, bakit hanggang saan to umabot itong project na to nung last year daw to eh. So pati ba mga military dito, ang tanong ko lang, kaya ba hindi kayo tumupad sa mga panawagan sa mga general na mga retired dahil mayroon kayo nitong 15 billion na anong tawag nito, may mga kickback rin ba kayo dito? Kung ganon, sino nag-approve nito? Na kung halimbawa yung sinasabing project na mayroong completed, sino nag-approve? Di naman po pwede yan. Tama yung sinabi ni ni Jen ba yun? Na di naman po pwede na pupunta ka sa lugar na yan, ang taga DPWH, kung hindi alam sa mga military na mayroon kaming gagawin ditong project, yung ginawang barracks na para sa mga military yan, o sino man lalo sa mga probinsya. Ewan ko lang kung may mga kafgu pa ngayon. So talagang may budget sila pala. At itong si Chibo Chudoro, narinig natin sa kanyang pagtatanong, sa tinatanong siya, mayroon siyang mga tanong dito na anticipated siya sumagot dito kay Sherwin Gatchalian. Tinanong siya dito. At alam niya na may mga proyekto, bakit hindi ito nakarating din dito sa kay Vince Dizon sa ngayon. Kung hindi ito nakalkal dito sa kay Win Gatchalian, hindi natin alam na pati pala itong mga military, mayroon silang mga sa DPWH at hindi natin alam kung sinong mga kontraktor. Bakit konektado na ba ngayon ang mga military at saka DPWH? Yun ang tanong ko din dito. Mga sir, men and uniform, tanong lang ho. Ito ba yung dahilan bakit hindi kayo sumang-ayon sa mga retired general na sa panawagan na gumawa tayo ng aksyon dito sa gobyernong ito? Ito ba yung dahilan? Alam nyo pala to eh. Na mayroon kayo dito, hindi lang pala flood control, sinabi ito ni Browner eh, na alam niya ang nangyayari ngayon lalo na sa mga flood control. Sir, nadistino ka di ay buhol sa una. Hindi ka pa chief of staff. Kabalo manday ka, nga naaday mo mga project, nagkahalaga ng 15 billion. Sa man yung hitabua nga, injo man yung gilimong-limong sa mga tao. Bakit ginawa niyo itong walang kaalam-alam ang mga tao nito? 15 billion ang laki nito. Yan ba yung dahilan na wala kayong dito sa administrasyon na to? Parang dinipinsaan nyo pa kasi gawa ba nito sa mga project ninyo sa DPWH? Nakakahiya naman to kapag ganito, min and uniform kayo. Ang nagpapasweldo sa inyo, lahat ng mga galaw ninyo, pera ho natin yan lahat. Tumatanggap kayong ng mga retirement pay ninyo. Hindi nga kayo kinakaltasan eh. Ng mga mga benepisyo. Automatic na lang ipapasok sa inyo pag nagre-retired kayo. Mamuyboy, talagang kayo, masabon kayo sa mga taong bayan nito pala. Nakakahiya naman to. Asan ang namin nito? Asan kami magtitiwala nito? Men and uniform involved dito? Kasi nga, tama yung sabad ng huling video, di ba? Sinong pumirma? At alam ba to ni Browner at alam ba to ni Gibo Chudoro? Gibo Chudoro na mismo nandoon, di ba? Inamin niya na mayroong 600 plus na mga project na accomplished na pero wala. Ghost project din. Ganun pala. Kaya pala, men and uniform, hindi kayo hindi kayo makagalaw gawa sa mayroon pala kayong mga ganyan na
sosyo pala kayo dito sa DPWH. O sinong ano nito, sinong pumirma? Mabanggitin lang natin to, yung tauhan ni VP Sara na itong sila Chika, tinanggal na. Kasi involved din sa kay VP Sara na opisina sa OVP. Dahil din sa mga budget. Pero sa inyo, malala din pala to eh. Dito sa sa mga military. Kaya pala. Sana naman makonsensya kayo sa ginawa nitong balita na to. Natawa na lang ako na nainis. Ganun pala ang inyong mga kalakaran dyan. Mayroon palang kalakaran talaga na hindi namin alam. So, pasalamat tayo dito sa budget hearing ni Gatchalian na napanood yan. At tama ngayon na itong ICI, alam ba natin yan na sino ba talaga inimbestigahan dyan? O di ba? Men in uniform, please naman. Kumpara kayo sa taong bayan, sinabi niyo mismo na PNP at saka kayo sa EFP, wala kayong pinapanigan. Ang taong bayan ang inyong pinapanigan. Panindigan ninyo ito. Huwag kayong sa korupsyon sa gobyerno, nakita nyo pala. Huwag nyo sabihin na kasabwat din kayo pala sa korupsyon sa gobyerno. Pasuyo naman sir, mga sir. Tindigan ninyo ang taong bayan kagaya sa amin. Didipindihan nyo po kami. Pasuyo lang po. Kasi hindi ho ito nakakatuwa, hindi ito biro itong natuklasan dyan sa budget hearing. Paano pa kami sasaludo sa inyo nito? Di ba? Sasama ang loob namin nito na napanood tong video na to, tong balita na to. At hindi ito pinalabas sa mga mainstream media na nunguna. Bakit dito to nalaman dito sa sa saganang mamamayan? Salute sa saganang mamamayan.